Reach, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Hindi na mapipigilan ng pagsapit ng Pasko, no ha? Anyway, handa naman yata yung 500 para sa Noche Buena. Lunes so tayo ngayon, December 1, 2025. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa ulo ng ating mga balita ngayong Lunes, November 30, Anti-Corruption Protest, General Peace Ball ayon sa PNP. Pangulong BBM hindi apektado sa panawagang mag-resign. Grupo ng mga retired at active officers ng Armed Forces of the Philippines at PNP ibinasura ang kudeta laban sa Pangulong BBM. Saldico inginuso naman si Chis Escudero na utak ng 150 billion peso insertion sa 2025 budget. Senado suspendin ang sesyon ngayong araw matapos sumiklab ang sunog sa third floor ng gusali. Pinay OFW kumpirmadong patay sa malaking sunog sa Hong Kong. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, nagkaroon ng sunog sa Senate Building kahapon kasabay ng isinagawang kilos protesta kontra katiwalian. Agad rumisponde ang Bureau of Fire Protection para pulahin ang sunog sa ikatlong palapag ng gusali sumiklab bago mag-alas 7 na umaga. Bagamat hindi pa alam ang totoong sanhi nito, tiniyak naman ang Bureau of Fire Protection Marshal na si Gladwin So. Hindi na apektuhan ang mga opisina ng mga senador. Tama ba na loan section yung nasunog? Hindi namin ma-identify kasi madilim sa loob, mausok pa. So, hindi namin ma-identify kung anong Pero third floor? Office. Yes, third floor. Third Ang floor. na-identify lang so far right now is that as per the Senate officers was hindi daw naman involved ang any officers of the Senate. Sir, initial lang po, anong floor po? Ano po yung... Third floor. Tapos sir, ano pong status po kayo? Technically right now, kontrolado na siya eh. Minamapping na lang, kinukuling na lang. Ano po sir, naging challenge kung meron Paglilinaw ni Senate President Tito Soto, nangyaring sunog sa opisina ng Legislative Technical Affairs Bureau Director na si Jim Rico Hermoso at hindi ito malapit sa Blue Ribbon Committee Office. Umabot na ikalawang alarma ang sunog, idineklarang kontrolado bandang alas 7:48 ng umaga, tuluyang napula bago naman mag-alas 9 ng umaga. Kansilado ang pasok at sesyon sa Senado ngayong Lunes matapos ang nangyaring sunog sa ikatlong palapag ng Senate Building. Ito'y para bigyan daan ang paglilinis at assessment sa mismong pinangyarihan ng sunog, yung Room 308 o yung Legislative Technical Affairs Bureau. Hindi naman sakop ng suspensyon ng mga empleyado mula sa Security, Maintenance at General Services na patuloy na nakaduty upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa loob ng gusali. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, tumulo sa session hall ang tubig na ginamit sa pagpatay ng apoy at tinuyo na ito ng maintenance team ng Senado. Pagtitiyak naman ni Soto, walang nasirang mahalagang dokumento dahil sa naturang insidente. Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, umabot nga na ikalimang alarma ang sunog bago ito tuluyang naapula.
Aabot naman ng 1.2 million pesos ang halaga ng pinsalang na idulot nito sa ilang tanggapan at mga kagamitan sa Senado. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection at ang Senate Sergeant at Arms upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang kabuang lawak ng pinsala nito. Panawagan naman ng pamuraan ng Senado sa publiko manatiling kalmado, kasabay ng pagtiyak na magpapatuloy ang gagawing mga sesyon ng Senado oras na matapos ang paglilinis at masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado. Ayan, ha? Alim ka talaga sa timing, ano, ha? Kapag may mga iniimbestigang anomalya, una, nasunog yung DPWH office dyan sa Quezon City. Ngayon naman, Senado. Ang pinoproblema nila yung water damage. Panahon na ho talaga para gamitin ho natin mga makabagong teknolohiya na. Diba? Wala. Pag nagbuga ng tubig yung mga fire truck natin, yung mga fire engine natin, rasahan mo na dyan, water damage. Sa ibang bansa ho, ginagamit na makabagong teknolohiya yung compressed foam, air foam system o CAPS. Dito yata, Cebu pa lang ang gumagamit nun eh. Sinuspende muna ng Land Transportation Office ang pag-impound ng e-bike, e-trike at iba pang light electric vehicles o LEV na mahuling dadaan sa National Road. Sa anunsyo ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, sa January 2, 2026 na lamang ipatutupad sa halip na bukas December o ngayong araw na ito December 1. Ayon kay Lacanilao, sa susunod na taon, magsisimula ang strict enforcement ng paghuli at pag-impound ng mga e-vehicles sa National Highway. Paliwanag na opisyal, nagkasira sila ng malawakang information drive para maunawaan at masunod ng publiko ang regulasyon. Ginit nito na layunin lamang ng LTO na matiyak na ligtas, maayos ang kalsada at magkaroon ng malinaw ng mga panuntunan sa paggamit ng mga naturang uri ng sasakyan. Magiging pampalasa na lamang umano sa handa para sa Noche Buena ang manok o kaya'y baboy kapag ipinilit pa ang 500 pesos na budget para po sa Noche Buena. Tugon ito ni United Broiler Raisers Association Chairman Attorney Bong Enchong. Sa pahayag ng Department of Trade and Industry, nakakasya naman ang 500 pesos para sa paghahanda ng Noche Buena. Ayon kay Enchong, tanging mga grocery item lamang gaya ng macaroni at kaunting keso ang maaaring mabili sa naturang halaga. Kung naisa niya ng publiko ng tradisyonal na handaan sa Noche Buena, tiyak na kulang ang 500 pesos lalo't nagmamahal pa ang presyo ng karne dahil naman sa mga nagdaang kalamidad. Tilapia nagmahal, kaya may konting paglipat sa manok. Ganun pa man, yung 500 pesos ay baka grocery items yon, yung mga macaroni siguro, konting keso, pero yung manok, baboy at ay siguro panlasa na laang. Para magkaroon ng pakukulaan mo pagkatapos doon mo na lang isahog lahat, ilagay lahat, ha? Magandang pamasko ang handog ng pamahalaan para sa mga mahihirap na pamilya sa Iloilo, Laguna at lalawigan ng Quezon. Ayon sa Department of Human Settlement and Urban Development, hindi 500 pesos na Noche Buena ang kanilang regalo higit 1,000 families sa mga nabanggit na lugar, kundi Certificate of Entitlement sa lupa. Saklaw nito ang residential land sa Los Baños, Laguna, Lucena City, Quezon at Haro, Iloilo City sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 550-433 at 1538. Iginiit ni Housing Secretary Ramon Aliling ang pag-award ng mga COEs ay siyang magwawakas sa dekada ng paghihintay ng mga benepisyaryo sa house and lot na ipinangako ng gobyerno. Pagtitiyak naman ng kalihim, ginagawa nilang lahat para mapabilis ang pag-award ng COE alinsunod sa umiiral ng mga polisiya upang mabigyan ng seguridad sa lupa ang ating mga kababayan. Pwede naman daw, katunayan may resibo pa nga eh. May resibo yung 500 pesos na budget para ho sa Noche Buena, ha? O ayan ha? O, kasyang-kasya ang 500 pesos. Resibo yan. Katunayan na pwede ang 500. Noong 1993.
Saan niya ba nahagilan tong picture nito? Mukhang sa baul pala yata ni Lola Sela ito. Ubrang 500 pesos noong 1993. Ayan, Hindi, pero yung picture mukhang panahon pa ni Mukhang panahon pa ni Magella nag-try nga daw ng dinner si Cases nung linggo hindi talaga umubrang 500 Naghahanda na Land Transportation and Regulatory Board para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Disyembre. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza, inatasan niya ang lahat ng kanilang mga regional offices na magsimula na ng paghahanda at pagpapatupad ng contingency measures para sa kaligtasan ng mga pasahero. Iginit ni Mendoza, partikular niyang pinatututukan ang pagsasagawa ng roadworthiness sa mga pampasaherong bus, gayon din ang pagtiyak sa mental at physical na kahandaan ng mga driver at kaayusan ng ating mga terminal. Pagbibigay din pa ng opisyal, mahalagang simula na ang preparasyon dahil sa dadami ang mga pasahero ngayong buwan, bunsod naman ng holiday mood. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, may nakadali na doon sa 18,000 pesos na mahiwagang tunog. Ang pangalan ng ating winner ay si Joan Cervantes ng Mga Tarem, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chiki sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Si Joan Cervantes ng Mga Tarem ang nakadali ng 18,000 pesos. Ang sagot ho doon, simple lang. Yung gawa sa papel, paper cup. Di ba dami dyan sa mga airport, sa mga ayan. Paper cup na isinasahod ang inuming tubig doon sa water fountain. Mga water fountain, di ba marami yan sa airport? Sa mga hotel, meron din yan. Pero sa ibang bansa, sa mga parke, marami po yung mga water fountain. So yun lang ho yun. Pakinggan natin ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ng 18,000 pesos nadali ni Joan ng Mga Tarem. Kaya sabi ko sa inyo, something mechanized. Ayan. Congratulations kay Joan, Cervantes ng Mga Tarem, Pangasinan. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay Italian sa germ sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, say challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. Egyptian National na aktibo sa Interfaith Peace Advocacy sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinagbabaril patay sa Zamboanga City. Detalye na balita mula kay June Di Makuta Karis 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Pinagbabaril patay ang isang Egyptian national na kinilalang si Abdul Rahman El Hawadfi Mohamed El Faki habang nagmamaneho ng sasakyan sa bahagi ng Barangay Lumbangan, Zamboanga City. Sa report mula sa Zamboanga City Police Office, plinagdown ng gunman ang sasakyan ng biktima sa border ng Barangay Lumbangan at Divisoria at nang huminto saka ito pinagbabaril na maraming beses sanhi ng agarang kamatayan ng biktima. Sa impormasyon mula kay Pro9 Police Director Brigadier General Edwin Quilates, nagpapatuloy umano ang kanilang investigasyon sa layuning makilala ang killer sa tulong ng CCTV sa lugar at ng mga kasamahan ng biktima. Batay sa nakalap ng Zamboanga PNP kaugnay sa background ng biktima, kilala ito sa Islamic Religious Community sa Cotabato City at sa ibang lugar sa BARM na aktibo sa kanyang partisipasyon sa mga interfaith peace advocacy na nangangalaga sa pagkakaisa ng Muslim, Kristiyano at indigenous people. Nitong nakaraang taon nakapag-establish pa ng maliit lamang na Islamic Religious School ang biktima sa bahagi ng Purveyors Village sa Cotabato City. Mariin namang kinukundina ng BARM officials ang pagpaslang na ito sa isang religious missionary o religious educator at may panawagan sa local officials at PNP ng Zamboanga City na bigyang hustisya ang sinapit ng biktima at sikaping makilala ang nasa likod ng krimen.
Mula sa Central Mindanao, RH19, Jundi Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20, nagpapala ang Department of Agriculture hinggil sa kumakalat na scam kaugnay ng importation ng bigas. Kasunod dito ng ulat na natanggap ng ahensya na may ilang individual umano ang nag-aalok ng mga dokumentong nagpapahintulot sa mga rice importer na magdala ng bigas sa papasok ng bansa simula ngayong Disyembre. Sa sample form, sinasabing ang mga pumirma doon ay automatic na makakasama sa isang Food Security Program 2026. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., peke, scam ang nasabing modus na pangunahing tumatarget sa mga rice miller, mga importer at mga traders partikular na sa Cebu. Paglilinaw ng kalihim, ipinatutupad pa rin ang import moratorium hanggang December 31 alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos para patatagin ang presyo ng palay at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Magpapatupad naman ang Department of Agriculture ng 120 pesos per kilo maximum suggested retail price para sa pula at puting sibuyas simula ngayong December 1, isang hakbang upang mapahupa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa gitna ng mataas na demand habang papalapit na ang panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., ang price cap ay dinisenyo upang ibalik ang kaayusan sa mga pamilihan dahil sa mahigpit na supply na sinasamantala naman ng mga oportunista para magtaas ng presyo. Sinabi ni Laurel na bagamat nabawasan ang supply dahil sa pagkantala ng pagdating ng mga imports, hindi makatarungan na magtaas ng doble mula sa normal na presyo. Ayon kay Secretary Laurel, mahigpit man ang supply, hindi ito rason para magtaas ng presyo. Sa kasalukuyang market levels, ito ay pagsasamantala na para kumita. Limitado sa pinakahuling monitoring ng Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS, matindi ang pagtaas na naitala sa retail prices ng hanggang 300 pesos per kilo o halos triple sa paniwala ng mga opisyal na dapat ay fair market price. Sinabi pa ng kalihim na ang imported na sibuyas ay may landing price lamang na 60 pesos per kilo na nangangahulugan ang 120 pesos per kilo meron ng puwang para sa reasonable margin para sa buong supply chain. 60 pesos ang landed cost. Bibenta mo ng 300. Buhay ka pa. Aabot naman ng 14.9 million pesos na halaga ng marijuana kush ang naharang na mga tauhan ng Bureau of Customs mula sa Port of Ninoy Aquino International at ng PIDEA sa NAIA Terminal 3 mula sa abandonadong bagahe ng isang pasahero mula Bangkok, Thailand. Batay sa report na natanggap ni BOC Port of NAIA Attorney Yasmin Mapa, ang bagahe ay pinaniniwalang pag-aari ng isang babaeng dayuhan na may nakaschedule na connecting flight papuntang Cebu o papuntang Macau. Sa ulat naman ni Customs Commissioner Ariel Pumoseno, unang nakita ng X-ray operator ng BOC ang kahinahinalang imahe sa loob ng bagahe. Sa routine in screening, agad nitong iniulat sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Sa mano-manong inspeksyon, doon na natuklasan ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang 18 vacuum-sealed pouch na naglalaman ng halos 10 kilo ng marijuana kush. Nakaalis naman patungong Macau ang may-ari ng kontrabando at nakaiwas sa pag-aresto. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga kontrabando, ipapasa sa PIDEA National Office para naman sa kaukulang disposisyon. Patay ang isang overseas Filipino worker sa sunog na sumiklab sa Taipong, Hong Kong nitong nakalipas na linggo. Kinumpirma ng Philippine Consulate General nakabilang sa nasawi ang isang kababayan natin, si Marian Pascual Esteban, na unang napaulat na nawawala. Naulila ni Esteban ang kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki at ang kanyang pamilya sa Cainta, Rizal. Samantala, sa hiwalay na abiso, kinumpirma naman ng konsulado, 84 na Pinoy ang ligtas mula sa naturang trahedya. Isang nasugatan habang 7 ang biniberipika pa ang kalagayan. Patuloy namang minomonitor ng konsulado ang kalagayan ng ating mga kababayan doon para agad na makapaghatid ng tulong kung kinakailangan. Samantala, sa pinakahuling ulat, umabot na ng 128 ang mga nasawi, 150 naman ang patuloy pang nawawala sa malawakang sunog na tumupok sa Wongpok Court Residential Complex sa Taipo District ng Hong Kong.
Magandang umaga, Pilipinas! Antabayan ninyo mamaya dahil kukuha tayo ng update mula po kay Michael Vincent mula po sa Hong Kong. Nanawagan naman si Senator Bongo sa Department of Foreign Affairs sa Department of Migrant Workers bigyan agad ng tulong ang mga OFW na apektado ng malawakang high-rise fire sa Hong Kong. Ayon sa mga otoridad ng Hong Kong, itong pinakamatinding sunog na kanilang naranasan sa nakalipas na ilang dekada kung saan ilan sa mga apartment block sa distrito ng Tai Po ay nilabon nga ng apoy, ikinasawi ng mahigit 100 katao kabilang ang isang Pinay. Iginiit ni Senator Go, Vice Chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, itong panahon na kailangan ng mga Pinoy ang tulong mula sa pamahalaan. Hinimok ni Senador ang TFA at ang DMW, tutukan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa Hong Kong at siguruhin na bukas ang mga responsableng tanggapan para makapagbigay ng tulong sa ating mga OFW gayon din sa kanilang mga pamilya. Mag-asawa naman nasa kote sa pagbebenta ng illegal drugs sa Abukay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny Kumilang, magandang umaga. Nasa kote ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Abukay Municipal Police Station ang isang mag-asawa sa ikinasang drug bebas operation sa Barangay Gabon, Abukay, Bataan alas 12 ng tanghali. Ang mga suspect na naaresto, edad 40, ang babae habang ang asawang lalaki, edad 43 anyos, may 4 silang mga anak na kumpiska sa mga ito ang 17.87 gramo ng shabu na may standard drug price na 121,516 pesos kasama ang bebas money at cellphone na gamit sa transaksyon sa droga. Sa panayam ng DCRS News sa biyanan ng babae na ina ito ng lalaki, matagal na niyang umanong pinagsasabihan ang kanyang manugang na babae na tumigil na ito sa pagbebenta ng droga, subalit matigas umano ang ulo nito hanggang sa mahuli ito kahapon. Ang mag-asawa ay naharap ngayon sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 27, makalipas ang alas 4, mga mamis. Pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kung ano ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. At mapahirapan ang self ko sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mancha based on test at chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Bonifacio Day, matahimik na pinagdiwang sa buong Pangasinan. Iba't ibang LGU nag-alay naman ng bulaklak sa bantayog ni Gat Andres Bonifacio. Detalye ng balita mula kay Freddy Pardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, i-check sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Walang grupong nagsigawa ng Trillion Rally March 2.0 dito sa Pangasinan. Ganun pa man ang kapulisan ay nanatiling red alert sa iba't ibang lungsod at bayan. Ang pinagtuunan ng panahon kahapon ng umaga ng mga LGUs kasama ang PNP, Bureau of Fire Protection at BGNP at mga department head ay ang pagdiriwang ng Bonifacio Day kung saan ay halos sabay-sabay na nag-alay sila ng mga bulaklak sa mga bantayog ni Gat Andres Bonifacio sa kanika nilang mga plaza. Sa Facebook post ng Police Regional Office 1 sa pagdiriwang ng Bonifacio Day kaysa ang Police Regional Office 1 ng Sambayanan sa pagpaparangal sa kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio. Naway maging inspirasyon ang kanyang buhay at paninindigan sa ating pagtupad ng tungkulin, saad na mensahe ni Brigadier General Dindo Reyes, ang Regional Director ng Pro1. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, Aris 30, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, 29, makalipas sa alas 4 ng umaga, isang NPA nasawi sa enkwentro ng militar at NPA sa bayan ng Palapag, Northern Samara. Detalye ng balita mula kay Jane Galit-Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Nasa 3,000 mga kapulisan ang itinalaga mula sa iba't ibang police station sa Eastern Visayas, kalagip na ang mga regional support units kaugnay sa mga posibleng isasagawang kilos protesta. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Ayon kay General Capoy, ito ay kaugnay sa pagbibigay seguridad sa buong reyon sa isasagawa ngayong araw na Trillion March, Nobyembre 30 sa bayan ng Bonifacio Day. Sa kasalukuyan, naka-full alert status pa rin ang kapulisan simula pa noong Nobyembre 28 at pinaigting ang kahandaan sa buong region. Lahat ng mga personnel nakahanda sa mga lugar na pagdadausan ng kilos protesta.
ang nakatutok ngayon ang mga kapulisan sa crowd control, traffic management, mobile patrols, police assistant desk sa checkpoint at border control. Bahagi ito ng security measures, quick response team at reactionary standby support force kasama ng civil disturbance management contingents na nakatutok sa lungsod ng Tacloban at Ormoc. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! At naging mapayapa naman ang sinagawang trilyon peso march sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Philippine National Police Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 87 na mga aktibidad ang kanilang na-monitor, dinalhuan ng halos 56,000 na mga relihista. Nagpasalamat naman ang PNP Chief sa mga organizer, marshal at mga lumahok sa pagtitipon dahil sa disiplinado at responsable ang pagpapahayag ng kanilang mga karapatan. Maaga rin tinapos nung ibang kanilang mga rally dahil nga sa biglang pagbuhos ng ulan. Hinamo naman ang mga demonstrador ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ipakulong ang mga tinaguriang big fish sa flood control scandal bago magpasko. Kasabay ito ng isinagawang trilyon peso march na nilahukan nga ng mahigit sa 4,000 katao sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Iginit ng Akbayan Group, sapat na ang pahayag laban sa mga nangungulimbat ng malaking pera ng bayan, kaya oras na para masampahan sila ng kaso at ikulong. Kaugnay nito, sinabi naman ni Interior Secretary John B. Cremulya, inaasahang malapit nang ma-indict ang mga opisyal na pinangalanan ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa Senado. Ito'y kinabibilangan ni Senators Jingo Estrada, Francis Escudero, dating Senador Ramon Revilla Jr., dating ngayon ay Makati Mayor Nancy Binay, resigned ako Bicol Party List Representative Saldi Co, at si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Nakikisa naman ang Malacanang sa hinaing ng publiko at ng mga nagkilos protesta laban sa multi-bilyong pisong flood control corruption. Ayon kay Presidential Communications Secretary Day Gomez, ramdam ng administrasyon ang galit at pagkadismaya ng publiko. Naririnig din nila ang hinaing at nangako na hindi bibiguin ang pamahalaan ng mga Pilipino, ngunit kailangang sundin ang due process. Kasabay nito, sinabi rin ng Malacanang na hindi apektado ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga panawagang magbitiw sa pwesto. Iginiit niya, nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon sa Rizal Park, ganyan din sa Mendiola at People Power Monument, at hindi ito madidistract na mga panawagan ng kanyang pagbibitiw. Sa halip ay tiniyak pa ng Pangulong BBM, tatapusin niya ang kanyang trabaho. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pinalagaan ni dating Public Works Secretary Manuel Bunuan ang akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste na tumanggap siya ng kickback sa infrastructure projects. Kasunod dito na akusasyon ng Libiste na may mga proyektong pre-ordered sa DPWH kung saan pinipili na umano ang mga kontratista bago pa ang bidding at may listahan ng mga proyekto na ipinamimigay sa mga district engineer bago pa man maipasa ang 2025 national budget. Depensa ni Bunuan, hindi siya nag-authorize ng mga listahan ng mga proyekto. Sa ulat ng isang online news channel, iginiit ni Bunuan na isang beses lamang silang nagkita ni Libiste nang magpulong kasama si Senator Loren Legarda at Congressman Jojo Ang. Sa nasabing pagpupulong, doon naman ni-request sa kanya ang increase ng allocable amount ng karagdagang 2 billion pesos sa isa sa mga legislative district ng Batangas at ng Antique. Pero bilang kalihim ng DPWH, hindi umano siya otorisadong taasan ang naunang na-compute na allocable amount sa mga distrito dahil adopted na ang formulang ito mula pa sa noon ng DPWH Infra Project ng administrasyon. Paglilinaw naman ni Libiste, hindi niya binanggit si Bunuan na siyang nagbigay ng listahan ng mga proyekto at nakuha niya ang listahan sa opisina ni dating Public Works Undersecretary Cathy Cabral. Ito mano ang datos ng mga budget ng kada congressional district at binigyan siya ng access ni Cabral sa mga nasabing dokumento alinsunod sa umiiral na transparency sa DPWH. Magandang umaga, Pilipinas!
Relief operation sa mga residente ng Southern Leyte muling sinagawa ng PNP Camp Ruperto Cangleon sa Palo, Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Muling isinagawa ang relief operations ng PNP Camp Ruperto Cangleon, Palo, Leyte sa mga residente sa lalawigan ng Southern Leyte. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Ayon kay General Capoy, ito'y kaugnay sa serbisyo ng PNP Regional Director para sa mga residente sa pamamagitan ng flagship program na GCAP Score to Serve and Share Flagship Program. Isinagawa ito sa Barangay Malbago, Buntok, Southern Leyte. Kaugnay ito sa pakikigtulungan sa Tacloban Angelicum Learning Center, Canhurao Eagles Incorporated at mga dedicated personnel mula sa Police Regional Office 8 na mahagyang kapulisan ng 182 na mga water jugs, 182 na mga food packs at pre-lab na mga damit para sa mga pangailangan ng mga residente. Ito ang mahakbang na mga kapulisan para sa pag-ugnayan sa mga residente sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Para sa mga may importanteng lakan may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Tapos yun ho namang mabango na family rubbing compound improved cologne. Yan po yung ginagamit po ng isopropyl alcohol ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, speaking of mga nurse, congratulations dun ho sa aking pamangkin, si Alixa Ribas. Ayan, Si Alixa po ay pumasa sa katatapos pa lamang na licensure examination ng PRC para sa mga nurse. Ayan, congratulations, Kathleen Alixa Ribas. Yan ang bagong nurse sa aming angkan. Magandang umaga, Pilipinas! Isa pang ang NPA nasa sa enkwentro ng militar at NPA sa bayan ng Palapag, Northern Samar. Balikan natin si Jane Galid-Bantayan sa detalye. Jane? Nawawala si Jane. Asa naman ka, Jane? Wala. Sige, ito na lang si Raymond Paas pala. Ayan, pondo para sa health insurance sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard dapat isama sa 2026 budget ay naman kay Senator Erwin Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond Paas, RS28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senator Erwin Tulfo na pondohan ang pagbibigay ng health insurance at health card para sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG bilang pagkilala sa kanilang katapangan at sakripisyo, lalo ng mga nakatalaga sa West Philippine Sea. Sa 2026 plenary deliberation, sinimok ni Tulfo ang makasamaan para sa dagdag na medical benefits sa mga tauhan ng PCG habang hinihintay ang pagkakompleto ng Philippine Coast Guard General Hospital na inaasahang matatapos sa 2028 upang magsilbi sa personnel at kanilang dependents. Para sa senador, apektado ang trabaho ng mga tauhan ng Coast Guard kapag may magkasakit na miyembro ng kanilang pamilya habang sila ay naka-duty sa malayo. Kasunod ito ng inilahad ni Senator J.B. Hersey na siyang sponsor ng budget ng Coast Guard na umaasa lamang sa PhilHealth ang mga PCG personnel. Para sa 2026, humiling ang Coast Guard ng pondo para sa Emergency Medical Fund nito, ngunit ito ay tinabla ng Department of Budget and Management at hindi sinama sa National Expenditure Program na isinumiti sa Kongreso.
Kahit noon pang miyembro ng Kamara de Representantes si Tulfo ay sinusulong na niya ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard lalo na sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang kinilala rin siya ng Philippine Coast Guard Auxiliary dahil sa kanyang dedikasyon at suporta sa humanitarian assistance at disaster response efforts nito. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas. Nasa usaping pangkalusugan ho tayo. Ito po ay isang mensahe na ipinadala ng isang health worker mula po sa isang government hospital dyan po sa Mindanao. Ito ho ang sabi ho niya. Gusto ko lang mag-shoutout sa mga politiko dyan na ang bibilis po muna at pumanig sa mga sumbong ng bantay at mga pasyente. Kesyo masungit daw kami, ang tagal daw namin gumalaw, ang tagal ng check-up at hindi inaasikaso ang mga pasyente. Madali namang magturo dahil madali namang magturo ng daliri kapag nakaupo ka lang sa malamig yung tanggapan. Pero subukan yung bumaba sa ground zero. Para sa mga opisyal, mga taga-Department of Health, Secretary Ted Herbosa, baka nakikinig ka. At saka sa mga politiko natin, na mahilig pagalitan in public for grandstanding ang ating mga health workers, yung mga nagtatrabaho sa mga government hospital. Secretary Ted Herbosa, makinig ka. Magbukas kayo ng plantilla, hindi puro jump order. Nagrereklamo kayo na mabagal kami? Sir, ma'am, ang ratio namin minsan 1 nurse is to 30 to 50 patients. Tao po kami. Hindi kami octopus na 8 ang kamay. Kung gusto nyong bumili sa serbisyo, mag-hire kayo ng sapat na doktor at mga nurse na may tamang sweldo at benepisyo. Hindi yung puro kayo contractual, delayed pa ang sahod. Ramdam natin ito pong mga nagtatrabaho sa mga government hospitals. Ibigay nyo yung aircon sa mga waiting area. Sinisisi nyo kami kung bakit mainit ang ulo ng mga pasyente at bantay? Kayo kaya maghintay ng 5 oras sa waiting area na parang oven ang init. Tingnan ko kung hindi uminit ang ulo nyo. Yung budget nyo sa renovation ng opisina nyo, ibili nyo ng ventilation at maayos na upuan para sa mga tao. Kapag komportable ang pasyente, habang naghihintay, hindi sila magiging irritable sa amin. Naalala daw tuloy nila yung ginawa ni dating Pangulong Digong na lahat ng kanyang social fund mula po sa PAGCOR ay inilaan para sa mga government hospital. Paglalagay ng waiting area, pagpapaganda ng waiting area sa mga pasyente, parang halfway house para doon sila matumuloy kung sakaling galing pa ng probinsya, at higit sa lahat, sustained na gamot. Gamot at gamit. Huwag puro libre sa tarpaulin. Ayan huwag daw puro sa tarpaulin nyo ilagay yung libre. Ang lakas nyong mag-announce ng libre ang paggamot. Pero pagdating sa ospital, pati hiringgilya, bulak, guantes, pinabibili sa amin ng pasyente, pinabibili namin sa mga pasyente sa labas kasi walang stock. Kami ang minumura ng tao dahil akala nila tinatago namin ang gamit. Pero ang totoo, wala naman talaga kayong pondong binababa. Nakakaya na kami sa mga tagalista ng bibilhin nila sa mga butika. Pero nakapaskil ang mga pagmumukha ninyo sa mga tarpaulin sa labas ng ospital na merong sinasabi gamot at gamit libre. Hanggang tarpaulin lang. Itigil na ninyo ang VIP treatment at palakasan. Tatawag kayo sa amin, iuutos na unahin ang kamag-anak ni Kapitan o yung bata ni Mayor na ang sakit simpleng ubo lang naman. Samantalang may mga pasyente kaming agaw buhay ng nakapila. Tapos kapag hindi inuna yung VIP ninyo, kami naman ang masama. Titirahin nyo kami pagdating ho sa mga budget hearing. Kayong sumisira sa triad system Ayusin nyo ang mga pasilidad. Yung mga CR ng mga pasyente, walang tubig, sira ang pinto. Yung mga kama, kalawangin na. Yung x-ray machine, laging under maintenance. Paano kami makapagbibigay ng quality service kung ang tools namin panahon pa ni Kopong-Kopong?
Kaya sa susunod na may magsumbong sa inyo na masungit ang mga nurse, mabagal ang doktor, tanungin muna ninyong mga sarili. Sa mga politiko dyan, ha? Lalong-lalo na yung mga kumita sa mga ghost projects, ha? Binigay ninyo ba ang sapat na suporta para magawa namin na maayos ang trabaho namin? Huwag nyo kaming gawing shock absorber ng kapalpakan sa sistemang ito. Hindi kami ang kalaban ng taong bayan. Kayo may hawak ng pondo, kami ay tagapag-abono lamang ng pasensya. Maganda umaga, Pilipinas! Feel na feel natin yung nagpadalang ito na isa pong manggagawa sa government hospital. Ay, sus, may binubuhay ko. Sa totoo lang ho, maikli pa yung kwentong yun eh. Kung realidang ho ang pag-uusapan. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ito na. Sa mga nag-aabang na lokasyon ni Sherwin Alparo at ng kanyang tropa para mamigay ho ng pondo kasama ang pondo ng regalo, kasama ang Pride Detergent, na nandyan sila sa barangay 636, Nagtahan, Santa Mesa, Maynila. Ayan ha. Ang tanong kakasya ba ang 500 pesos ninyo pang Noche Buena? Ba? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ito na. Ang word of the day natin ngayong araw na ito ay Noche Buena. Ayan ha? Noche Buena. Ayan, yan po ang ating word of the day. Kapag nahuli kayo ni Sherwin Alparo, matik, meron ho kayong regalo. Maganda umaga, Pilipinas! Abot naman sa 13 million pesos ang premyo naghihintay sa mga bingo lovers sa gaganaping Big Time Bingo Milyonaryo Link Games ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa December 7 na huyan. Naku, lapit na nito. Sa linggo na po ito. Sabay-sabay na magsisimula ang laro alas 2 ng hapon sa Casino Filipino branches sa Angeles City na siyang magsisilbing host. Kasabay ang Bacolod, Cebu, Puente, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Malabon Grand, Olongapo at Tagaytay, pati na rin sa Okada, Manila at Winport Resorts and Casino. Bawat 3,000 pesos na ticket ay may tig-apat na bingo cards kada game para sa 10 games. May 1 million pesos na premyo sa game 1 hanggang game 9, habang sa game 10 naman nakaabang ang garantisadong 3 million pesos must go jackpot. Pawang tax-free ang lahat ng premyo. Ayon sa PAGCOR, layunin ng event na maghatid ng saya ngayong holiday season, bigyan ng pagkakataong manalo ng malaki ang mga manlalaro sa isang masaya at ligtas na gaming environment. Para sa detalye, bisitahin po ang www.casinopilipino.ph o ipollow ang Casino Pilipino sa Facebook. Maganda umaga, Pilipinas! Si Michael Vincent mula sa Metroplus Hong Kong kasama na natin. Update lamang ho natin dito po sa nangyaring trahedya dyan po sa Taipo District. Kuya Mike, good morning. Morning, magandang gabi, magandang umaga po, Pilipinas. Ayan, Kuya Mike, so far isa lang naman, ano, yung kababayan nating nadali. That's true. So far, isa pa lang. At si Rodora, yung in-induced coma po siya in the past couple of days. Siya po ay inilipat na po sa regular ward at siya po ay nasa mabuting kalagayan na po. Ito yung critical? Yes. Wala nang missing? Wala nang missing tayong kababayan? Kasalukuyan po ang bine-verify na lang po, no, is about 7 out of all the 80 plus na in-identify. At ang konsulado po ay puspusang ano po nila yan, tinututukan ngayon. Nagkaroon po ng konting problema dyan dahil nga dun sa dalawang issue. Una, yung maaring sila po ay nakupkup na nung kanilang mga kaibigan nung kasagsagan po nung nangyaring sunog sa Taipo. Or sila po ay nag-relocate na sa ibang distrito. So, tapos hindi po sila nag-abiso sa konsulado at hindi rin po sila nag-abiso sa immigration, Hong Kong immigration. So kaya po nagkaroon po ng discrepancy yan. Kaya medyo natagalan po. At
ang ating himpilan, ang Metro Plus ay nakipag-ugnayan po talaga at nakatutok sa ating konsulado sa pangunguna po ni Romulo Victor Israel Jr. na talagang tinutukan po niya talagang para maiayos po yung bilang ng ating mga kababayan. So, wala tayong impormasyon kung ang mga ito nga kasama doon. Basta missing lang sila, declared missing. Dahil base sa record, doon sila nakatira. Sabihin na nating missing siya for verification. For verification. Ayan. At least yun ay magandang indication na yun dahil nga sa pero may hinahanap pa ba doon sa mga debris, doon sa mga nasunog? Kung babasihan po natin sa kabuuan po ng ang last number, ang pinakamalaking bilang po na itinalaga po ng gobyerno during sa kasagsagan po nung sunog ay 290. Yan yung pinakamataas. Bumaba na ho ng bumaba ito until noong nakaraang Biyernes, ang panghuling po nilang research and retrieval operation. Bumaba na po itong bilang na ito into 200. Again, the government has right now hindi na po sila naglalabas po ng bilang ng mga kumbaga po namatay di umano doon sa ang huling bilang po nila na inilabas is 128 po. Hindi kaya hindi natin hindi ayaw natin maglagay ng intriga pero hindi kaya ayaw lang nilang report yung extent talaga ng casualty? Mike? Hindi ko masasabi na ganong kalaki po or may hindi po nila inilalabas dahil nga sa kataasan po noong casualty. Pero kung makikita nyo po sa mga litrato, sa mga videos na lumabas, napakataas po talaga nung yung sakuna na ginawa po, yung sunog and of course the pressure na doon sa loob. And in fact, there's a number of mga bodies pa rin na Angelo ngayon. Roughly siguro may mga 6 na po pa rin ang hindi na-identify. Wow! Nahihirapan po talaga ang gobyerno po ng Hong Kong at yung mga kamag-anakan na kumbaga i-identify yung mga bangkay, dahil nga sa sobrang talagang lapnos, sunog na sunog po yung mga katawan. Hindi, may DNA, so hindi pa sila na-identify through DNA? Through DNA, yun po, puspusan pa rin ginagawa po yun. Pero kagaya ng ginagawa natin, there are certain procedures, officially procedures na ginagawa po dito sa Hong Kong. And may mga may mga tradition po kasi yung Chinese, yung iba po talaga ayaw nilang ilagay yung kumbaga sa leksikin talaga ng gusto. Kagaya po noong mga counterparts po natin. May mga OFWs po tayo, may counterparts po yung mga Indonesians. Ang kaawa-awa po yung Indonesians, umabot po na 9 ang mga namatay po sa counterpart ng foreign domestic helpers sa Indonesians po. Na-identified. Paano kung nandun sa 60, meron pa palang hindi... Yes po. Di ba? Kasi beyond recognition kamo Di ba? Beyond recognition po. Totoo po yun. So, ang panalangin natin, doon sa 60 na unidentified pa, sana nawala na doon yung kababayan nating missing. Yung nawala po nating kababayang missing, hindi na po siya missing. Natagpuan na po siya and she was confirmed dead na po, na namatay na po talaga siya. Wala kasama na. niya po yung kanyang alaga na nakasama po niya. 2 po silang confirmed na patay na po. Ito yung bata, yung baby? Yes po. Namatay? Hindi po. Yung sa baby, yun po yung kay Rodora, nasagip po yun, kasama po yung lola. So buhay? Pero yung isa po nating kababayan na may alaga pong 5-6 years old, yun po silang 2 po ang namatay. Ang namatay. Okay. Pero yung nagsagip ng baby, na yun yung okay na, out of danger na? Okay na po. And in fact, kung may babanggit ko po, ang ating kagalang-galang na senadora, Amy Marcos, ay... pumunta po dito para makadaupang palad na po si Rodora. Kahapon? Kahapon siya namatay? Kahapon po. Sir Mike, ang lumalabas dito sa mga balita, corruption din ang dahilan nung nangyaring sunog. Dahil daw po sa mga anomalya din sa construction program dyan.
may kasalukuyan pong iniimbestigahan niya, no? Sa katunayan, sa araw po noong pangalawang araw po, no, nung kumbagay nag-aksyon na po ang gobyerno. Dalawa pong direktor ng kumpanyang nag-handle po noong renovation, kasi nire-renovate po siya, no. In the past 2 years na po ito, simula po nung 2024. Ang renovation cost po niya umaabot po ng 2.4 billion, ano. External renovation po ito, no. Ang sinasabi nga daw, yung paggamit po noong di umanong foam boards na inilakip po, no. Yun yung ginamit po nilang pantakip po doon sa mga bintana. Para safety daw di umano ng ano, pero yun po yung talagang lumiyab ng husto, no. Sinasabi rin nila yung mga netting po, yung netting din po nung buong building masyado po siyang makapal. Kasi normally parang stockings po yung netting na yan, yun din po yung nagpahadlang doon sa pagbomba po ng tubig papasok po nung mga buildings. Pati yung mga arkitekto din po yung design ng external, kulang-kulang po mga 8 na po ang dinampot po ng gobyerno, ng kapulisan, pati yung ICAC, at iniimbestigahan po ng husto yan. At hindi bibitawan ng gobyerno, yun po yung ika nga sinabi ng ating Chief Executive John Lee, na wala ho silang isasatabi sa investigasyon na gaganapin dito sa Taipo tragedy na ito. So, hindi nagkulang yung capacity ng fire department na rumisponde. Kasi sabi nila, tingnan nyo dito sa atin, ang daming high-rise, wala naman dito sa Pilipinas. Napakahina naman ang capability natin pagdating sa fire extinction, pagka may mga sunog, ano ha? Tingnan nyo, Hong Kong, masyadong advanced in technology. So, gumana naman pala, yun lang, masyadong naging mabilis dahil nga sa may nakabalot na foam sa building. Kaya naging mabilis yung pagkalat. Siguro, kailangan din po nating tingnan geographically. Yung hangin. Kung saan po nakatayo po yung 8 gusaling yun. Ano? Geographically, nasa may Bay Area po siya. So, in the past 2.5 weeks po, tagtuyot po kami dito. Yung humidity bumabagsak po ng 25%, no? So, you have to consider that. Tapos, yung lakas po ng hangin, may nagkaroon po ng monsoon nung panahon na yon. Ang lakas po ng hangin, kaya ang dali po kumalat. Sa loob po ng 8 building, iisa lang po ang natira, yung sa bandang likuran. Ano? Lahat po yun, nakatumpok po yung 7. So, it's a congruence of tawag dito, senaryo na talagang nagtitrigger ng ganong klaseng dilubyo. In fact, isa pa siguro na maidadagdag natin na Angelo, no? Na noong kumbaga nag-umpisa po yung sunog, yung lahat po ng building, wala pong tumunog na fire alarm. At isa lang pong building manager noong natirang building na siya po yung kumatok. Tumakbo ho siya dun sa kauna-unahang building na natumpok. At kinatok niya lahat ng mga tenants dun sa building na yun. Dahil hindi nga sila makapaniwala doon sa bilis ng pagkalat ng apoy, ng sunog. No? Gusto rin natin ipaalam sa ating mga tagapakinig at nanonood po na yung mga gusaling yun, 80s pa ho yun, no? Na itinayo. Kaya pala. So, pangalawa, tandaan din natin na 60% ng naninirahan sa loob po ng mga gusaling yun ay mga elderly na po. Wow. Aris TV, pahinga nga ng video nitong sunog na ito. Sir Mike, liwanagin natin gumana naman ang sprinkler system. Yun lang smoke. Gumana po lahat po. No? Everything gumana po siya. Pero sa lakas po, no? At sa bilis
noong pagtumpok po ng ika nga ng apoy, talagang hindi niyo makokontrol ho yun. Yung bilang lang po ng mga bumbero na umakto para sa po na ito, itong trahedyang ito, umabot po ng between 700 to 900 members of the Fire Services Department. So imposible pong ika nga na hindi makokontrol po ito. Kaya lang ganun yung sitwasyon. Yun yung hindi nakitang picture na yung geographical location niya, malakas ang hangin, tapos tinamaan ng matinding tagtuyot nung mga nagdaang several days. So nandun lahat, kompletos, Ricardos. Kakalungkot naman itong development na ito. Pero ang sabi mo, Mike, isa sa mabilis na responde ng gobyerno at ng private sector, naglikom na ng pondo para matulungan ng mga biktima? Araw mismo noong pagtumpok po nitong sunog na ito, naglabas na po ang Hong Kong government ng relief fund na kulang-kulang 2.1 billion pesos. Okay, so yun yung seed fund na pinagmula. Yung seed fund na ito, hindi po kasama dito yung ika nga pag-ayos po ng gusali, kung ano man yung desisyon nila. Ito ay para sa mga tao lamang. Yung bilang na ito ay tumaas na po ng kulang-kulang 10 billion pesos. Tinapatan po ito ng private sector. Yung isang donor pa lamang, yung Lee Ka-shing Foundation, naglabas na po sila ng 6.4 billion pesos. At tuloy-tuloy pa rin po ang pagpasok noong relief na ito. In fact, 1,900 ang affected. Sa burial pa lang, maglalabas na po ang gobyerno ng 200,000 Hong Kong dollars. At simula po ngayong araw na ito, lahat po ng household ng 1,900 households na apektado po. Yung mga pamilya ay tatanggap ng 50,000 Hong Kong dollars simula po sa araw na ito. Wala pong refund po yun. Manggagaling po yan doon sa relief fund na pinangunahan po ng gobyerno ng Hong Kong kasama po ang private sector. And that will include yung mga kababayan nating naapektuhan? Kasama po yung mga kababayan po natin dito. Okay. In fact, na-relocate na po, ang natitira na lang po na bilang sa mga shelters, maliit na lang pong bilang yan. Lahat po sila na-relocate na po sa mga temporary housing na kumagay pinili na po ng gobyerno para maumpisahan muli nila yung kanilang normal na buhay. Galing ha? Mantakin mo, days after na sunog, na-relocate na kaagad sila. Ibig sabihin may mga available units na nag-iintay, Sir Mike? Hindi lang available units, may mga hotels at saka youth hostels. Mga pribadong kumpanya ang nag-offer na po na gamitin ng gobyerno yung facilities nila pansamantala dito sa sitwasyon na ito. Gusto ko rin pong i-identify yung kagandahang loob ng mga employers. Walang connection doon sa mga kababayan natin at ibang foreign domestic helpers na nakita nila na hindi inabandona nitong mga kababayan natin at yung mga Indonesians at iba pang foreign domestic helpers, yung kanilang mga amo sa kasagsagan po ng sunog. May mga iba, isang beses dyan sa Jollibee Taipo, nakaupo lahat ng ating mga kababayan, may mga employers na nag-ambag po ng lycee isa-isa. Para sa mga doon sa mga kababayan po natin. These are yung kagandahan loob na ipinakita nitong mga helpers. And in fact, naglalabas po ng samot-saring mga articles na po sa Facebook at sa iba pang social media kung saan itinataas ang pagtingin ng mga Hong Kong people ang mga foreign domestic helpers.
Sir Mike, kanina umpisa natin na medyo malungkot yung tone, ano? But with that, nakakatawa. Saludo tayo. Ganun ang pagsaludo natin sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. And Mike, keep it up, ha? Ituloy nyo yung ginagawa nyo yung pagtulong sa ating mga kababayan. Huwag kayong magsasawa na tulungan yung ating mga kababayan. Pero alam ko naman, ikaw, dinidedicate mo na yung buhay mo dyan, para sa ating mga kababayan. Ayan. Sir Mike, saludo kami. And again, thank you for joining us this morning. Salamat. Maraming salamat. Si Michael Vincent mula po sa Metro Plus Hong Kong. Maganda umaga, Pilipinas! Alam mo ninyo, di ba? Kung ganun ho yung maririnig mong pagmamalasakit, pagdadamayan, di ba? Kahit na may ganung klaseng trahedya, gagaan yung pakiramdam mo Di ba? Iba yung dito. Nabagyo ka na, nabaha ka na, pinagkakitaan ka pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan po sa Taipei, Taiwan. At saka masukin natin dyan sa New Zealand. 5 minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumal po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po mga testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na ng mga dalubhasa na commander ng ating immune system. Yan po yung responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ang Ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ang Ultabayo sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, MSK Drug at Curamed. Ang magandang balita pa, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos drug o Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 5:07. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. December 1 tayo ngayon. December 1, ngayon po ay Lunes. Balik tayo sa mga balita. Nagkasundo ang mga retirado at aktibong military generals na lumagda sa isang manifesto na kumukundina sa anumang uri ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, pinagtibay ang pahayag ng Association of General and Flag Officers o AGPO, ang isang paninindigan ng mga aktibo at mga retiradong opisyal na igalang ang saligang batas. Sa kanilang manifesto, kinilala ng AGPO ang kasalukuyang political climate at sinasabing batid nila ang mga panawagang iatras ng AFP ang suporta sa Pangulo
Pero meron itong tinututulan at kinukundina ang anumang pagtutulak sa militar na gumawa ng unconstitutional acts o military adventurism. Iginit naman ng Armed Forces of the Philippines patunay ang pahayag ng mga dating leader militar o ng miyembro ng AGPO na nananatiling mahalagang haligi ng katatagan ang sandatahang lakas. Ang pagtanggihan nila ng sa anumang destabilisasyon ay nagpapalakas ng prinsipyo na ang AFP ay isang non-partisan organization. Kasama na natin ngayon si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning. Good morning po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Ngayong araw, asahan natin itong mga kaulapan at posible yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan at thunderstorm sa dulot ng ITCZ dito sa may Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung pag-ulan na ating mararanasan. Dito naman sa extreme northern Luzon, particular na sa may Batanes, dahil sa epekto naman ng northeast monsoon o yung hanging amihan, makaranas tayo dyan ng mga kaulapan at mga pag-ambon o yung mga mahihinang pag-ulan. Sa Metro Manila at malalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan ngayong araw. Generally fair weather, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Angel? Maraming salamat, Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Thank you. Maganda umaga, Pilipinas! Nagtalaga na si Public Works and Highway Secretary Vincison ng mga bagong opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na naunang nasangkot sa flood control scandal. Itinalaga si Kenneth Edward Fernando, former Engineer 3 sa DPWH Central Office Construction Division bilang OIC Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office at concurrent OIC ng Human Resource and Administrative Chief. Pareho namang former Engineer 3 sa DPWH Public-Private Partnership Service ang inassign na OIC ng Bulacan 1st District Engineering Office Planning and Design at sa Construction Section. Si Ferdinand Vergara naman, former Engineer 2 ng DPWH Bureau of Research and Standards, ang bagong OIC ng Quality Assurance Section, habang OIC Budget Unit Head si Glengel Pineda at OIC Procurement Unit Head naman si J.R. Mel Amazona. Ang naturang posisyon na mga nabanggit ay nabakante mula na maghain si Dizon ng kasong graft and malversation sa Office of the Ombudsman laban sa 20 opisyal at mga engineers ng Bulacan 1st District Engineering Office dahil sa manumalyang flood control project sa Lalawigan. Binanata ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga opisyal ng gobyerno na anya'y nagsisisihan sa isyu ng malawakang korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Yorme Isko, kailangang mag-ingat sa mga government official na nagtuturo ng ibang masisisi. Babala ng alkalde sa publiko, huwag na maniwala sa anumang umano'y mga totoong mastermind sa anomalya na humaharap sa telebisyon para lamang magpanggap na inosente. Banat pa ni Yorme Isko, may mga individual na nandidiin ng ibang personalidad para maisama silang mahila paibaba. Huwag naman daw naghahanap pa ng damay. Si Sam Bersosa naman, napipiko na sa may mga nagpapakalat ng chismis na hiwalay na sila ng nobyang si Ryan Ramos. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, sa totoo lang, piko na, naiimbierna na itong si Sam Bersosa kaugnay sa paulit-ulit na naglalabasan ang balitang hiwalay na sila ng kanyang girlfriend na si Ryan Ramos. Ayon kay Sam, walang katotohanan ang issue. Dapat sana daw ang mga nagsusulat at gumagawa ng ganitong chismis ay kinakausap siya at nagtatanong sa kanya. Kasi daw, maayos, smooth ang kanilang relasyon ni Ryan, pero sinong tao ang matutuwa kung ito ay nilalagyan ng mga pangit o negatibong mga salita at chismis at mga balitang walang katotohanan. Malapit nang mapikon itong si Sam na posibleng sampahan niya ng kaso ang mga taong patuloy na nagchichismis at naninira sa kanilang relasyon
ni Rian Ramos. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. At doon sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, ha? Ang ipasalubong na ho natin ay tangerine chocolate. Huwag na yun imported. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate, ha. Ang mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate po ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin. Meron na daw ba nito sa SM? Palagay ko wala. Sa mga pasalubong center, meron. Planong i-redevelop naman ng SM Supermalls ang isa sa kanilang iconic mall sa bansa, ang SM North EDSA. Ayon sa SM Supermall President na si Steven Tan, taon-taon nilang target isagawa ang pag-redevelop ng kanilang mga mall. Kasunod itong isinagawang makeover ng SM Mall of Asia at isinagawang redevelopment naman ng SM Mega Mall. Layunin ng hakbang na panatilihin ang pagiging relevant at modernong shopping destination ng SM habang tumataas ang demand para sa retail, lifestyle at leisure experience ng mga mamimili. Matatandaan ang SM City North EDSA ang unang SM Supermall na nagbukas noon pang 1985. Gano'n na pa nakatagal yan? Sa kasalukuyan, nasa 89 malls na ang SM branch sa buong Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan natin si Jane Galit Bantayan, isang NPA nasawi sa enkwentro ng militar sa bayan ng Palapag, Northern Samar. May buntag ni mo, Jane. Napatay naman ang isang miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar sa panibagong sagupaan na naman ng militar at NPA sa barangay Lipa, bayan ng Palapag. Ang nakasagupa na NPA mula sa Sub-Regional Committee Arctic ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Ayon sa 8th Philippine Army, naglunsad ng operasyon ng militar dahil sa sumbong mismo ng mga residente ng naturang barangay na patuloy pa rin daw na namamataan itong communist NPA terrorist na nangingikil sa mga magsasaka. Sa inulunsad na security operations na recover ang hideout ng NPA na napapaligiran ng anti-personnel mines. Napigilan ng militar ang planong pagpapasabog ng mga NPA. Nagkaroon ng sagupaan at isang NPA ang nasawi. Nasabat ng tropa ng gobyerno ang high-powered firearms at iba't ibang war materials. Tumakas ang ilang miyembro ng New People's Army at agad na naglunsad ng pursuit operation ang tropa ng gobyerno. Samantala, kinundi na naman ng 8th Infantry Division ang panggugulo ng mga New People's Army sa nasabing barangay. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane. 5:18 ang oras sa buong kapuluan. Sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun naman daw pong mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan o yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Happy birthday kay Mandy Espinelli, ha? Bok Mandy, binabati ka ng mga poging mapitagan. Isang mainit at taus-pusong pagbati din ng maligayang kaarawan kay Retired Lieutenant General Boyet Burgos ng San Miguel Corporation Security Group. Pagbati mula kay Retired General Charles Calima, mga batang San Miguel na pinangungunahan ni General James Brillantes. Maganda umaga, Pilipinas! Bago tayo mag-commercial, Engineer Ray, maghanap buhay. Mamigay na muna tayo ng pera.
Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Wala sa barangay 636 Nagtahan, Santa Mesa, Maynila, may huli na si Sherwin Alparo. Sherwin. Ano, wala si Sherwin. Sherwin. Ayun. Yan, hello. Yan, magandang umaga kay Angel dito nga sa barangay 636 sa Santa Mesa, Maynila. Huling-huli natin na malakasan nakatutok sa kanyang radyo ang cook. Tama ba? Cook. Sige po. Cook ng almusalan na ito. Pangalan niyo po, tatay? David po. David Rodilles. Ala ko David Oro. Si David Rodilles. Si Kuya David Rodilles. Palagi kayo nakatutok sa DZRH tuwing umaga. Opo. At sino paborito yung announcer pag umaga? Si Angel Palmones. Si Kuya Angel Palmones. Yun, tignan mo naman dahil napakalakas ang kanyang radyo kanina nung pagdating natin habang siya nagluluto. Ano ba yung niluluto nyo na ngayon? Pang-almusal po. Hindi pa pang Noche Buena yan. Hindi pa po. Saan? Abot pala, Kuya Angel, kung 500 lang ang budget mo, dito ka bibili ng ihahanda mo sa Noche Buena. Dahil ang isang slice ng ham, 20. So, prito na yan, nakaprito na yan. Yung hamon, nakaprito na. Isang slice lang yun, ha? Isang slice, 20. Isang slice, 20. So, kung apat kayo, di 80. 80, pwede. Hamon, meron na. Magkano order ng spaghetti? Ang spaghetti po, 30 pesos lang po. So, 30 times 4, magkano yun? 120. So, 120 plus 80? 200. 200. So, meron pang 300. So, gusto nyo pang mag-macaroni? Opo, pwede po. Magkano order na macaroni? 30 din po. 30 din. So, 200 plus 120 ulit? 320. 320. So, meron pang pambili ng tinapay? Opo, meron pa po. Tapos may pambili pa ng pang salad? Meron pa po. Kasya. Yun, di ba? Pero hindi ka namin bibigyan ng 500. Dahil ang premyo namin, DTI, ang premyo namin, 1,000. Para sa inyo. At hindi lang yan. Pandalawang pamilya kasi 500 yung kinuwenta mo eh. 1,000 binigay mo. Dalawang pamilya. Pero eto, yung ating Noche Buena basket, yan na. Naku, mahigit pa po 500 ang laman yan dahil tignan naman, siksik-liglig umaapaw. Di na kayo bibili na pang buko salad, pang fruit salad. Meron na yung kasama na fruit cocktail. Tapos may cream na rin yan. May kondensada na rin yan. Okay, maraming salamat po. At tapos may spaghetti na rin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Nako, hindi lang yan. At syempre, meron ka pang DZRH mini component kapag nasagot mo ang ating word of the day. Noche Buena po. Noche Buena. Dahil nakuha mo ating word of the day, meron kang DZRH mini component. At DZRH t-shirt. At syempre sa iyo din ang bagong-bago nating papremyo, ang Pride with Fabric Conditioner. Yan, Korean Strawberry Bloom na napakabango at napakagandang gamitin niya sa ating mga damit. Ano sasabi niyo po? Maraming salamat po. Diba? Pag sa DZRH, speechless. Yan. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na dumutong sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash Promo. O teka nga pala ha, congratulations ulit kay Joan Cervantes ng Pangasinan. Siya naman ho ang nakadali noong pong 18,000 pesos na premyo ng ating mahiwagang tunog. Ayan, better luck next time doon ho sa mga hindi sinuwerte ha. Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan po sa Iloilo. May aga kanyo sa mga katuran tada ha. Ambassador Harry Amping, good morning. Justice Energito ng Sandigan Bayan at si Justice Max De Leon ng Court of Appeals, good morning. At sa lahat ng mga
justices natin ng Korte Suprema. Siyempre, nandiyan si Chief Justice Alex Yasmundo, si Justice Raul Villanueva, Justice Maidas Marquez, ayan, si Justice Lopez. Ayan. Good morning ho sa inyo. Magandang umaga, Pilipinas! Mas mataas umano ang radiation ng mga wireless earbuds o earphone kumpara sa mga may wire. Ito yung ilalagay mo lang ganon. Oy, makinig kayo doon sa mga nag-aaral, sa mga estudyante. Sa pag-aaral po ng mga eksperto mula sa World Health Organization at ng Food and Drug Administration, bagamat nakitaan ng mas mataas na radiation level ang wireless earbuds, iba ang uri ng radiation na inilalabas nito kumpara sa ionizing radiation na may kakayahang manira ng selula. Ayon sa pagsusuri, ang radiation kasi na lumalabas mula sa earbuds ay tinatawag na Bluetooth radiation na wala namang masamang epekto pala sa kalusugan. Parehas ito ng radiation na inilalabas ng mga smartphone at mga Wi-Fi routers. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:30 ang oras sa buong kapuluan. Inatulan ang 14 na taong pagkabilanggo ang isang opisyal dahil sa pagtanggap ng kickback o suhol ng ilang taon bago siya maupo sa pwesto. Ang tinutukoy ho natin hindi sa Pilipinas kasi nahatulan Ito po ay presidente ng Peru. Dating presidente ng Peru na si Martin Vizcarra. Ayon sa Peruvian Court, tumanggap si Vizcarra ng humigit kumulang sa 40 million pesos mula sa ilang construction company kapalit ng kontrata para sa pampublikong infrastruktura habang siya ay gobernador ng Moquegua Region noong 2011 hanggang 2014. Matagal din. Mantakin nyo, 2025 na ho ngayon. Bukod kay Vizcarra, 3 dating pangulo ng Peru ang nakakulong na. 2 sa kanila ay nakulong dahil sa pangungurakot habang nahaharap naman ng isa pa dahil sa kasong rebellion. Sa Peru po yun. Sa Peru yun. Hindi po yun sa Pinas. Barbie Fortesa, very happy daw sa kanyang pagiging single. Yan ay babalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Talagang pinag-usapan itong pahayag ni Barbie Fortesa nung nakapanayam namin na single daw siya ngayon at very happy. Ibig sabihin ay hindi sila nagkatuluyan ng kapamilya actor na si Jameson Blake. Nang nakachikahan nga namin si Barbie sa nakaraang premiere night ng pelikulang Gabi ng Lagim ni Jessica Soho ay tinanong namin kung nag-prosper ba ang panliligaw sa kanya ni Jameson. Inamin naman kasi na aktor na nanliligaw talaga siya sa dalaga pero ayaw itong sagutin ni Barbie. Huwag na raw nating pag-usapan basta masaya raw siya ngayong single siya at mabalik na raw siya sa dati niyang ginagawang pagtakbo at nadagdagan pa raw ng swimming. Pero mag-isa lang siya at walang kasama kagaya ng ginagawa nila noon ni Jameson Blake. Heto pang pahayag ni Barbie Fortesa. Actually, bumalik na po ako. I am slowly going back to my running era. Medyo mabagal ako ulit medyo humina ako tumakbo. Pero ngayon, medyo nakaka-recover naman na ng kaunti. Sinisipagan ko na ulit tumakbo. Tapos, ngayon, nag-try ako mag-swimming. So, nagsiswim training na rin ako. And then, I'm going back to Pilates also. Yan ang pahayag ni Barbie Fortesa. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa Showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sa mga pabalik ng Pilipinas, baka magpapasalubong kayo ng tsokolate, huwag na pong imported dahil meron na tayong gawang Pinoy. Ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog na mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya yan nagpuproduce na husira ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may
mahigit 10 variants ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Sinelyuhan ng Department of Agriculture at ng Panlalawigang Pamahalaan ng Bukidnon ang 1.97 billion pesos na partnership upang magtayo ng malawak na sentrong kainan o food hub, isang pangunahing proyektong pambansa na gawing moderno ang agri-logistics at mapalakas ang value chain sa Northern Mindanao. Pinirmahan ni na Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr. at Bukidnon Governor Rogelio Neil Roque ang Memorandum of Agreement para sa pagtatayo ng Bukidnon Food Hub sa Manolo Portage at kung saan ang bayan ang ang bayan kung saan ipinangalan sa unang gobernador ng lalawigan. Matatagpuan sa estratehikong lokasyon sa labas lamang ng Cagayan de Oro, ang komersyal at sentro ng logistics sa Northern Mindanao, ang BFH. Inaasahan ito magbibigay ng oportunidad sa mga magsasaka, mga food producers ng direkta, mas episyenteng ruta para sa domestic at export market. Matatagpuan sa Cagayan de Oro ang Lagindingan International Airport, ang pinakamalaking seaport sa Southern Philippines, na pangunahing gateway naman ng rehiyon sa Kalakalan. Sinabi po ni Secretary Laurel na sa tagal ng panahon ang Mindanao ay kilala bilang lupang pangako. Ang food hub na ito ang itinayo sa Bukidnon na siyang mayamang sentro ng agrikultura at ito isang hakbang tungo sa katuparan ng pangako na hindi lamang Mindanaons kundi buong bansa ang makikinabang. 35 na makalipas ang alas 5 na umaga. Wala ko yan. 41 makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama na natin si Senator J.B. Ejercito. Senator, good morning. Good morning, Angel. Good morning. Magandang umaga sa inyo na. Oo, masama din daw lalamunan mo. Kaya sabi ko, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Masama din ang lalamunan ko. Anyway, Sen, kailan mangyayari yung pagpapatawag ho sa mga taga-BIR para doon sa inyong isinusulong na investigasyon sa Blue Ribbon Committee? Depende yan, no? Sa Blue Ribbon kasi yan mapupunta. Actually, nagbanggit na si Senator Lacson na balak na sana itong darating na Webes, no? Pero kaya lang, nagkaroon tayo ng aberya sa Senado, di ba? Nagkaroon ng sunog ng isang araw, kaya hindi namin alam kung kailan makakabalik sa normal yung operation ng building. Pero nagsabi ni Senator Lacson na i-schedule niya na susunod niya sa Blue Ribbon itong tungkol sa issue ng letters of authority ng BIR. Oo. Letters of authority lang, hindi isasama sa investigasyon yung yung ghost receipt at saka yung ghost collection. Malamang masama na rin yan dahil sama na rin. Sama-sama na yan sa modus, na alam ba Angel, wala naman naglalakas loob na lumaban sa BIR dahil kahit takot ako sa BIR negosyante rin dati negosyante ako, so kaya lang medyo sumobra na din kasi for the past 2 years na itong nakaraang 2 taon na nakakausap ko yung mga negosyante, lalo na pag mga socials lang, yung mga events ganun, halos lahat umaangal ka-Angel, halos lahat talagang iniiyak nila itong LOA at kung ano-ano pa. Hindi, kaya bring up ko ito during the budget hearing nung Department of Finance. Pero Sen, di ba dapat ang LOA once a year lang pala yan? Ano nangyayari? Bakit pati yung mga lumang LOA yung nagagamit currently? Doon na nga ako nagtataka. Sabi ko, ano ba yung parameters, no? Ano yung polisiya? Kasi bakit yung mga cleared na, yung mga nakaraang taon, na kung saan cleared na yung negosyo, cleared na yung kanilang obligasyon sa BIR, biglang pwedeng balikan pala. No? So, hindi magandang consistent na polisiya.
So, yun yung mga titignan po natin ngayon na hopefully kung matuloy itong Blue Ribbon Committee hearing. So, yung nakolekta na, yun, papasok sa gobyerno. Pagka binalikan pa, saan napupunta yung nakolekta doon? Yun ang hapon. At saka, ang malungkot dito ka, Angel, yung siguro narinig mo na rin yun. O sabi mo nga, 70% napupunta sa bulsa? Umaakit ng ganon. Hindi naman lahat. Depende. Iba-iba. Merong 50-50, merong 60-40. Pero ang nagugulat ako, marami ako narinig. Halimbawa, 1 milyon ng assessment. 300,000 lang ang resibo. Maliit nga yung maliit pa nga yung 1 million. Meron kami nabalitaan sa may bandang Mindanao 5 million yung assessment, 300,000 lang ang resibo. Grabe. Sabi nila, hindi lang naman. Dapat talaga naka-goal pa. Kaya pala hindi nakaka-goal, Pero naka-goal ang kanilang bulsa. Kaya hindi, sabi ko, medyo masakit man tanggapin. Kahit na sana, mas malaki man lang yung pumasok sa gobyerno, mas tanggap ulit. Pero yung ganito, nakakagalit, nakaka-frustrate, no? So, medyo sobra naman. Pero nakakatakot lang kasi, di ba, inuimbestigahan ho ninyo ngayon yung anomalya sa flood control, Taon-taon, tumataas ang budget natin, nangungutang tayo, hindi tayo nakakakolekta ng episyente. Yun pala, bukod sa yumayaman ng mga mga anomalya sa flood control, may yumayaman din sa BIR dahil naman sa ghost collection, Ay, sus, saan tayo pupulutin ito? Yung interview natin, yung mga revenue generating, pagpasok pa lang, may kalpas. Yung mga yung mga pang-spending naman natin para sa growth, meron din gitara naman. So, talaga, kawawa ang bansa natin kaya kaya kailangan talagang magkaroon ng sino ipapatawag ho ninyo ang nakatakdang ipatawag Sen? Kaya hindi ko pa alam si Senator Lacson ng sa kanya magagaling yung listahan magagaling yung listahan. Kaya ang problema ko lang dito, yung mabigat na challenge, kung sino magre-resource person laban sa taxpayer. Dahil for sure, dahil ako nagnegosyo rin, negosyante din ako. Alam ko ang ugali ng negosyante. Ang nasa utak niyan, babalikan ako ng BIR. Magbayad na lang ako para walang sakit ng ulo. Ganun. Tama. Tsaka sigurado babalikan. Kaya yun that's really the challenge kung meron man. Pero siguro yung mga stories na lang, marami pumapasok sa aming mga storya na mula nung in-expose natin to, yung mga experience namin, yun ang yung experience ng mga iba't ibang individual. Hindi, baka pagka-executive session, baka meron. Baka pwede. Baka through executive session, di ba? Para hindi sila basta-basta ma-identify nung mga, kasi tama kayo, baka balikan ho ng mga taga-BIR, di ba? Tama. Ilagay lang naman sa tama, di ba? Di ba? Lahat ilagay na natin sa lugar ngayon. Kasi tama ka, Angel. Revenue generating, kumukubra. Yung itong gumagastos DPWH, ganun din, nagtatara naman, nag-ghost. So, sumobra na itong culture of corruption. This really has to stop now. Sige, abangan namin kung ano yung mga magiging at sana nga soon para medyo mawindang man lang ng konti yung mga hold-upper ng ating mga negosyante. Kawawa, wala na gustong magnegosyo Di ba? Alam ko tama kayo, Angel. Saka nakakahiya. Investment. Hindi tawad. Hindi. At mga tao investor tapos kakanain ka. Kaya alam ko marami rin nakarating sa iyo mga ganitong balita, mga ganitong istorya. Alam ko na hindi mas correct, maraming kumakana. Anyway, early on this year pa, binabanggit na ho natin yan. At finally, maraming salamat ho sa Senado sa inyong ginawang pagtugon dito ho sa panawagan ho ng mga negosyante. In the meantime, pagaling kayo, Sen, bawal magkasakit. Salamat, Angel. Ayan, thank you. Si Senator J.B. Ejercito. Maganda umaga, Pilipinas! Pag-absent naman ni Senator Bato de la Rosa sa Senado ay kinababahala ng ICC lawyer. Detalye mo na kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
Good morning, Kuyang Angel. Ikinabahala ni International Criminal Court Assistant to Counsel Atty. Cristina Conti ang patuloy na pag-absent ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Kasunod ito ng pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na may arrest warrant na sa kanyang international tribunal. Ayon kay Conti, dapat alalahanin ni de la Rosa ang kanyang tungkulin bilang senador at hindi siya inihalal para protektahan lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dapat anyang gawin ni Senate President Tito Soto, kumbinsihin si Bato na dumalo sa proceeding. Sabi pa ni Conti, kung hindi na talaga magpakita ang senador, dapat pag-aralan ni Soto kung anong aksyon ang gagawin kabilang sa mga hawak nitong komite o panel. Sigurado raw ang abogado na sangkot si De La Rosa sa war on drugs ng Duterte administration. Pakinggan natin. Kung ano't ano man, concerned ako na patapos na yung taon, absent siya ng ilang buwan, ilang araw. Kung simpleng government employee ka nga, absent ka ng 3 linggo, parang chugi ka na eh. Bakit siya parang kaya at pwede na lang siya hindi pumasok? Ang alalahanin din niya ay senador siya at kailangan niya gampanan yung tungkulin niya. Hindi po siya inelect para lang protektahan si Duterte. Inelect siya para pagsilbihan yung bayan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Alas 5:50, hinimok naman ni Senator Bongo ang mga atletang Pinoy na ilabas ang kanilang galing, lagpasan ang mga natamong tagumpay sa mga nakaraang taon. Ginawa ni Senator Go ang pahayag matapos na dumalo sa send-off ng mga atletang lalahok sa 33rd Southeast Asian Games na gaganapin mula December 9 hanggang December 20 sa Thailand. Mahigit sa 1,500 delegates ang bubuo sa Philippine contingent, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa para sa SEA Games. Ayon kay Senator Go, alam niyang kayang lagpasan ng Team Philippines ang naging performance nito noong nakaraang SEA Games sa Cambodia. Sa huling SEA Games, nagtapos ang Pilipinas ng 5th place na may 58 golds, 85 silvers at 17 bronze medals. Mahigit 40 kontrata para sa Renewable Energy Service ang iginawad sa Solar Philippines at may mga kaugnay na kumpanya na may kabuuang commitment ng halos 10,000 megawatts sa renewable energy capacity. Sa kabila ng napakalaking commitment, ang aktual na na-deliver lamang ng Solar Philippines ay 174.41 megawatts na karamihan ay mula sa matagal ng mga proyekto. Ito yung kalatagan at konsepsyon. Dahil sa kasalukuyang pagsunod sa schedule, may 21 sa 42 kontrata ang kasalukuyang nasa proseso na ng termination. Hala? Bunsod nito, may posibilidad na muling bumalik ang kakulangan ng supply ng kuryente, lalong-lalo na sa Luzon pagsapit ng taong 2026 hanggang 2027. Pinangangambahan ding tumaas ang posibilidad ng brownouts at pagtaas ng presyo ng kuryente habang nagpapatuloy ang dependence sa mas mahal at maruming fossil fuel. Sumasalamin ito sa panganib ng pagbibigay ng mahahabang kontrata batay sa pangako lamang ng isang kumpanya na walang matibay na progresong nasusubaybayan. Kaya ang tanong ho ng ilan sa ating mga kababayan, nakikinabang nga ba ng husto ang mga Pilipino sa renewable energy gayong ilang taon na tayong nagbabayad ng pit-all charges para sa bawat consumer? Kaya kayo ho gumagamit ng kuryente mula sa grid o off-grid, nagbabayad ho tayo ng pit-all charges. Kaya nga pila ng mga consumer magkaroon sana ng mahigpit na regulasyon, transparency at pagsunod sa mga hakbang para matiyak na ang renewable energy goals ng bansa ay hindi lamang isang pangarap. Kaya ang hamon natin dito sa mga nangunguna sa solar energy, solar, particular na yung Solar Philippines. Di ba? Pangalan nito, Congressman Leandro Libiste. Total, kayo naman po kumita na ho ng malaki. Doon ho sa mga nakalipas na taon, pinagmamalaki nga, 18 billion pesos na ang kinita rito. Aba, teka muna. Kung hindi naman ho ninyo na-deliver pala yung ikinukumit ninyo na 10,000 megawatts ng kuryente, abay, baka po pwede. 174 megawatts lang. Layo-layo sa katotohanan ng kanilang commitment na 10,000 megawatts capacity. Abay, teka muna. Bakit naman kinakailangan ang taong bayan ho ang magpasan nung pong problema? Sabi ko nga ho sa inyo pag nag-invest ka
sa isang karinderya halimbawa o sari-sari store, nalugi yan. Bahala ka. Problema mo yan. Lugi ka. Diba? Problema mo yan. Nag-invest ka dyan eh. Bakit pagdating sa renewable energy, kinakailangan ang taong bayan ang magsiguro na hindi sila malulugi? O nandun na tayo, may batas dyan. Pinagtibay nung mga panahon na influential ho kung sino man yung mga nasa likod dyan. Ano ha? Oo. Baka naman po pwede itigil na muna natin. Isuspend na muna natin ang pangungulekta po ng PIT-OL, nung feed-in tariff. Nang sa gayon, makabawi naman ang taong bayan. Hino-hold up na ho kami sa taxes, napupunta kung saan-saan. Pagdating ba naman sa kuryenteng hindi naman namin ginagamit o hindi naman mapapakinabangan talaga na gusto kami pa rin ang papasan sa pagkalugi ng mga kumpanya nag-i-invest dyan? Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit naman yung kasukasuan, nagkakaringkals na ba, humihina na bang kalamnan? Epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex isang health drink mula po sa lamikha ng Ultrabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultramayo.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. 5 minuto bago mag-ACS ng umaga. Pilipinas! 3 minuto pa bago mag-ACS na umaga. Ay, happy birthday muna ha. Patingin ko muna ng happy birthday si Steve Tubbs. Si Steve Tubbs asawa nung pamangking ko. Si Marning. Steve Tubbs, happy birthday ha. Lumabas sa isang pag-aaral na ang anak na may hindi magandang marka. Yun daw bang dispanihado ang mga grade. Ang mas pinakayumayaman sa lahat ng magkakapatid sa isang pamilya. Ganon? Parang hindi naman yata totoo ito. Base sa datos mula sa National Longitudinal Study. Ang hirap naman ito. Tang twister naman ito, Tina. National Longitudinal Survey of Youth noong 1979 at sinubaybayan ang mga kalahok hanggang 1989 at tumagal pa. Yun daw pong dumbest sibling, para bang sinasabi mo yung talaga pinakakulelat, pinaka-obobs, Ang mas kumikita ng mas mataas ng 5% kumpara sa mga kapatid nitong mas mataas ang grado nung nag-aaral pa sila. Kabilang sa mga tinukoy na posibilidad ay ang kakayahan ng mga ito na bumangon mula sa kabiguan o pagkakamali na nagdudulot ng sa kanila para ibahin ang pananaw sa buhay. Mas magsumikap at huwag sumuko sa buhay. Ganun pa ron. Isa ring posibilidad ang work ethic compensation, kung saan ang mga kapatid na may bababang grades noong nag-aaral pa ay maaaring magsumikap ng gusto para mabawi ang kumpiyansa niya sa sarili at matamasa ang tagumpay. Kaya wag basta-basta huhusgahan ang kinabukasan ng mga estudyanteng puro palakolang grado. Yung mga pasang-awa, para sa mga sumusunod na araw, baka daw sa mga sumusunod na araw, puntahan nyo ito para naman utangan. Pero totoo yan, yung mga pagkakataon talaga ganyan, di ba? Yung kung sino yung valedictorian, yung salutatorian, hindi sila yung well-off. Pero iba yung batch namin. Yung sa St. John ng Notre Dame Magpinapawan Boys. Yung mga honor roll namin talaga, yung mga matatalino, ayun, mga mayayaman yun. Pero ang pinakamayaman, si Jack Sandique. Jack, parang totoo nga yung kwento, Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po sa aral na iniwan ni Martin Luther King Jr. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Nakita naman natin yan dun sa rally, di ba? Puro lang pala media hype pa. Oras sa buong kapuluan, ACES na umaga. Maganda umaga, Pilipinas!
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.